Magandang araw mga kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigang si Nono para sa isa na namang edisyon ng Pasakalye, kwentuhan at kantahan habang sabay-sabay nating hinahanap ang tamang kalye, ang tamang daan. Nasa 12 linggo na po tayo sa ordinaryong panahon, 12th Sunday in Ordinary Time. Sa pagsisimula po ng ating programa, batiin lang po natin ang mga bagong graduates ngayon. Opo, ito na naman ang panahon ng pagtatapos, lalo na ng mga nasa kolehiyo. Congratulations po sa inyong lahat mga classmates. Sa wakas, natapos din, nairaos din ang 4 o 5 taong paghihirap, pagpupuyat at pagpapagod. Mabuhay kayo. At syempre, welcome sa panibagong buhay na naghihintay sa inyo. Pilit ko nga pong inaalala yung sarili kong graduation mula sa kolehiyo. Mga 100 years ago na ang nakakaraan. Pero hindi ko na maalala masyado yung mga detalye. Ang alam ko lang, napakasaya namin noon ng aking mga batchmates. Talagang you are on top of the world ang pakiramdam. Kasi talagang mahirap ang kolehiyo. Talagang sabi nga magsusunog ka ng kilay. Pero may katapusan ang lahat ng paghihirap. Kaya naman, pag nalaman mong approve ka na for graduation, yahoo! Sobrang saya. Deserve nyo yan mga classmates. This is the day, ika nga. Magsaya, magdiwang kayo, you deserve it. At syempre, hindi nyo mararating ang tagumpay na ito kung hindi sa tulong ng inyong mga magulang. Unang-una na, isama na natin mga kapatid ninyo at buong pamilya. Pero syempre, huwag kalilimutan ang mga guro ninyo ha. Hindi lang yung mga mababait, pati yung mga terror teachers, lalo na yung sa math o sciences. Dahil hinamo nila tayong mag-aral pa. Kung kayo po ay scholars tulad ko noon, thank you rin sa mga benefactors o scholarship donors ng inyong alma mater. Pati sila masayang-masaya sa inyong pagtatapos. Sana patuloy silang tumulong. At syempre, lalo na sa baccalaureate masses, huwag kalimutang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang kaloob niya sa inyo. Di lang ang biyaya ng edukasyon, kundi mismong buhay natin. Muli po, congratulations sa ating graduating class. Mabuhay kayong lahat. Give thanks unto the Lord. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, for His love is eternal. Give thanks to the Lord, for His love is eternal. Give thanks to the Lord, tell the world what He's done. Rejoice that we are His, rejoice in every land. Give thanks to the Lord, for His love is eternal. Give thanks to the Lord, for His love is eternal. The Lord is our God, His word is for us all. He is faithful to His people, faithful evermore. Give thanks to the Lord, for His love is eternal.
Tungkol po sa mga bagyo, ang mga pagbasa natin ngayon sa unang pagbasa, pagkatapos ng maraming bagyo o pagsubok na dumaan sa buhay ni Job, kung saan namatay ang kanyang mga mahal sa buhay, nasira ang kanyang kabuhayan, at maging siya ay dinapuan ng malubhang sakit. Heto ngayon si Job, nakikipagtuos sa Diyos. Anya, napaka-masunurin ko naman, napakadasalin, napaka-relihiyoso, pero bakit niyo po ako pinahihirapan, pinarurusahan? Samantala, sa Ebanghelyo, pagkatapos mangaral sa isang bayan, sumakay ng bangka sina Jesus at ang kanyang mga alagad at tumawid sa dagat ng Tiberia. At habang si Jesus ay nagpapahinga at natutulog, dumating ang isang bagyo. Natakot dito ang mga alagad ni Jesus at siya'y ginising. Panginoon, di ka man lang ba nag-aalala na baka mapahama kami? Tumigil ka! Manahimik ka! Sigaw at utos ni Jesus sa bagyo. At ito'y dagling naglaho. Muling naging payapa ang karagatan. Manghang-mangha ang mga alagad niya. Anila, sino ba ito? At pati ang hangin at dagat ay tumatalima sa kanya. Samantala, sumbat naman ni Jesus sa kanila, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananalig? Yan po ang paborito nating ebanghelyo at yan syempre ay di lang tungkol sa mga bagyo o disasters na taon-taon nating hinaharap sa Pilipinas. Mga 22 yatang bagyo ang dumadaan sa atin taon-taon. Yan ay patungkol syempre sa mga pagsubok o paghihirap na naranasan o nararanasan natin bilang individual o pamilya. Siguro nga po magandang tanungin ang mga sarili natin ngayon. Balikan ang mga pagsubok na ito. Paano mo nga bang nalampasan ang mga bagyong dumaan sa iyong buhay? Ano ang natutunan mo sa mga ito tungkol sa iyong sarili, sa buhay natin at marahil sa ating Diyos?
Mga kapanalig, ano nga ba ang tinuturo sa atin ng mga pagbasa ngayon tungkol sa mga bagyo o pagsubok ng buhay? Paano nga ba nating haharapin ang mga ito? Siguro, isa po sa napakatinding bagyo sa kasaysayan ng ating mundo ay yung ikalawang digmaang pandaigdigan, World War II. Pinakakalunos-lunos ang paghihirap ng mga Hudyo noon sa Europa. Pinagkukulong sila sa mga concentration camps ng Alemanya nang dahil lamang sa kanilang lahi. 6 na milyong mga Hudyo ang di umano'y napatay sa digmaan at lalo na sa nasabing malulupit na concentration camps. Pero himala na may mga nakaligtas. Isa rito ang psychologist na si Dr. Viktor Frankl. Sinulat niya po ang kanyang karanasan sa isang libro na ang pamagat ay Man's Search for Meaning. Anya, sa harap ng hirap at kalupitan sa mga kulungang pinaglagyan sa kanila, ikaw mismo, nanaisin mo na lang na mamatay na lang. Parang hayop kasi ang turing sa kanila. Wala silang mga pangalan kundi mga numero lang. Siksikan sila sa mga kulungan, ginugutom, araw-araw pinagbubungkal ng lupa o pinagtatrabaho sa mga minahan at isa-isang pinapatay. Pipiliin mo na lang mamatay. Pero siya, pinili niyang mabuhay. Sa kabila ng nakaririmarim na karanasan, pinili niyang mabuhay pa rin. Bakit? Dahil may dahilan pa siya para mabuhay, ang kanyang asawa at mga anak. Nalampasan niya lahat ng kalupitan araw-araw dahil lagi niyang iniisip ang mga ito. Lagi niyang tinatanaw ang masayang araw ng muli nilang pagkikita. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ng dahilan upang lumaban pa sa kabila ng lahat. Let your hearts take comfort, all who hope in the Lord. Let your hearts take comfort, all who hope in the Lord. Let your hearts take comfort, all who hope in the Lord. Let your hearts take comfort, all who hope in the Lord. How great is the goodness, Lord, that you keep for those who fear you, that you show to those who trust you in the sight of men. Let your hearts take comfort, all who hope in the Lord. Let your hearts take comfort, all who hope in the Lord. You hide them in the shelter of your presence from the plotting of men. You keep them safe within your tent from disputing tongues. Let your hearts take comfort, all who hope in the Lord. Let your hearts take comfort, all who hope in the Lord. Love the Lord, all you saints, in
Logotherapy, yan po ang tinawag ni Dr. Viktor Frankl sa tinuturo niyang pag-iisip upang malampasan natin ang mga bagyo ng buhay. Logos, ibig sabihin kahulugan. Hanggat may kahulugan ng buhay para sa iyo, ani Dr. Frankl, kakayanin at malalampasan mo lahat ng pagsubok. Sa atin pong mga Kristiyano, malinaw, ang Logos ay walang iba kundi si Jesus. Yan ang tawag sa kanya ng Ebanghelyo ni San Juan, Logos. Siya ang kahulugan ng ating buhay at ng buong sangtinakpan. At yan po ang pinakikita ng mga pagbasa ngayon. Noong nakikipagtuo si Job kay Yahweh sa unang pagbasa, inisa-isa ni Yahweh ang ginawa niya, kung paano niyang nilikha ang mundo upang ipamalas rito ang karunungan ng Diyos. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang nagpatahan sa naghihinanakit na puso ni Job ay walang iba kundi ang presensya ni Yahweh. Anya, sapat na raw ang makita niya at makausap ang Diyos. Parang sa karanasan natin, naghihirap man tayo kung kasama natin, mahal natin sa buhay, ang lahat ay gumagaan. Nakakayanan natin lahat. Sapat ng pag-ibig ang presensya ng Diyos. Sa ating ebanghelyo naman, si Jesus ang nagpatahimik sa bagyong kinatatakutan ng kanyang mga alagad. Malaga ang tanong na sabay sumbat na rin sa kanyang mga alagad ni Jesus. Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananalig? Ano nga ba mga kapanalig kasi ang pananalig o pananampalataya? Walang iba kundi ang paniniwala na sa kabila ng kaguluhan ng buhay at ng mundo, laging may pag-asa dahil may Diyos tayo na siyang may hawak sa lahat. Siya ang kahulugan ng ating buhay, ang nagbibigay kaayusan sa ating mundo. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya. To have faith is to find meaning in our lives through a loving, merciful God. Kaya't anuman ang bagyong dumating, kung may pananampalataya ka sa Diyos, malalampasan mo lahat ng paghihirap at pagsubok. Ani nga salmo, siya ang iyong muog at tanggulan.
Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Kung ika'y guro ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan, inaakay sa lunti ang pastulan. Upay hanap mo kung mawagligman sa Diyos lamang sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang, sa Diyos lamang. Pero kailangan gising ang ating pananampalataya. Aminin po natin, marami sa atin Katoliko lang sa pangalan. Nominal Catholics. Kung makakaligtas tayo sa mga bagyo ng buhay, kailangan matatag ang ating pananampalataya. Kaya tulad sa Ebanghelyo, kailangan gising si Jesus sa ating mga puso. Gising! Mga kaibigan, inabot na po tayo ng oras ng pamamaalam. Sana po ay nakapagdulot kami ng kaunting aral at inspirasyon sa inyo ngayon, araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ang mga kantang pinatugtog namin ngayon, available ang mga yan sa internet, lalo na sa Facebook, YouTube, Spotify, or iTunes. Kung nais nyo naman po kami sulatan, ipadala nyo lang inyong liham sa Jesuit Communications Foundation UP-PO Box 245, Diliman, Quezon City. Bueno mga kapanalig, mag-alay na po tayo ng huling panalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang handog nyo sa amin araw-araw. Salamat po sa inyong presensya sa aming buhay. Batid naming sa mga hamon ng buhay, ikaw lamang ang aming mga kapitan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Amen. Hanggang sa susunod na pasakalya mga kaibigan, naway lagi po tayo maging alisto sa lahat ng pasakalya ng Diyos bawat sandali ng ating buhay. In Him alone ang
in our hearts in vain we deny. In Him alone is our hope.